Okay. So ngayong gabi pong ito ay pag-uusapan po natin na pinamagatan ko pong the definition of sin. So ano ba ang meaning ng kasalanan? Alam nyo, no, maraming nababanggit lagi ang salitang kasalanan, pero dapat kasi maintindihan ho natin ano ba yung pinaka-core meaning ng kasalanan o yung sin or the definition of sin. So, maaring sa iba na pag-aralan nyo na kung anong definition ng sin, kami pong mga nagtuturo ng full grace, ano ba meaning ho ng sin o yung definition of sin. So, ang Bible po ang sasagot po niyan kasi po, hindi po natin pwedeng kunin yung opinion ng ibang pastor o ng opinyong tao, kundi Biblia rin po ang sasagot. At ang Bible po ay malinaw kung ano po ang meaning po ng kasalanan. Ito po ay nasusulat sa inyong screen sa 1 John chapter 3 verse 4. Ito po ang meaning po ng kasalanan eh. Bible po ang may sabi, hindi po ako. Wala po akong kinukuha ng opinion, mga libro, hindi po. Bible po ang sasagot kung ano meaning ng kasalanan. At ang Biblia po ay naging malinaw po rito. Ang sabi rito, no, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ayan, no, napakalinaw po, no. Kung meron po nagtanong sa inyo kung anong definition ng sin, ayan na, simpleng-simple. 1 John chapter 3 verse 4. Si Apostol Juan na po ang nagsabi, ang nag-define. Ang sabi diyan, ang bawat nagkakasala ay lumalabag daw sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Boom! Napakalinaw po, di ba? Biblia po may sabi, hindi po ako. Gusto ko pong i-share sa inyo ang tamang turo kung ano ang definition ng sin. Ang linaw-linaw sa verse na yan na dahil daw sa kautusan, nagkakaroon ng kasalanan. So, ibig sabihin, simple lang, ang kasalanan po ay may inuutos sa iyo ang Diyos o hindi lang ang Diyos. Halimbawa, sa mga magulang natin, ano, kapag may inuutos ang magulang nyo sa inyo at hindi nyo sinunod, yun po ay kasalanan sa magulang. Ganun lang po yun. Halimbawa, sa traffic, sinabing no U-turn at nag-U-turn ka at nahuli ka, violation po yun. Kasi nakalagay na nga U-turn, nag-U-turn ka pa. O kaya, bawal magtapon ng basura dito. Ibig sabihin, wag daw kayo magtapon ng basura. So tayo, pag nagtapon tayo ng basura, magba-violate tayo ng isang offense pang civil o pang barangay. Kung ito ba ay pang barangay ordinance, di ba? So kada utos at hindi pagsunod ay paglabag. So since ang usapan natin ay kasalanan sa Diyos, since ang Diyos ang subject po natin, kapag po sinabi pong kasalanan, ito po yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya ang sabi dito, no, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. So malinaw na kapag hindi ka sumunod sa Diyos o hindi ka sumunod sa anumang uri ng utos, you will violate the commandment or the law. So ibig sabihin, ang tao pala nagkakasala dahil sa hindi pagsunod sa Diyos. Ganun lang po 'yon. Any volunteer, meron lang po akong gustong itanong sa inyo, no? Ngayon kasi, ang tanong ko dito, kung ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, sabi dito, no, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang tanong, paano ba makakaiwas sa kasalanan? Ano yung pinaka-the best solution para mawala itong kasalanan na to? At ako po ay magtatanong kung sino po yung volunteer, magtaas lang po ng kamay. Sige po, pag po kayo nagsagot, wala pong tama o mali. Irerespeto ko po ang inyong sagot. So magtatawag po ako, no? Any volunteer po na pwede pong magtaas ng kamay dito?
Ayun, si Palmonte. Palmonte, mag-hello ka nga kapatid. Sister Palmonte. Hello po, Pastor. Good evening po. Ayun, magandang gabi po sa inyo kapatid. Okay, so kapatid, may tatanong ako sa iyo, no? Ang sabi kasi dito sa verse na pinag-uusapan natin, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon, sa iyong opinion, paano mo paano ba mawawala ang kasalanan? Ayon sa verse na 'yan. Kasi ang solusyon kasi ng Diyos ay mawala yung kasalanan ng tao. Ngayon ang tanong, ayon sa verse na 'yan, sabi diyan, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon ang tanong, paano mawawala ang kasalanan dito? Kasi yun ang problema ng Diyos noon Nung wala pa si Kristo, yan ang problema ho ng Diyos eh. So sa iyong pananaw kapatid, ano ang the best way? The best way po, Pastor, is po yung ano po. Lahat po kasi tayo makasalanan na. So, isa lang po yung way para po maging, kumbaga sa mata po ng Ama, magiging kaaya-aya na tayo kung mananampalataya po tayo sa tinapos ni Jesus sa krus. At saka po yung pag-iwas po ng kasalanan, napaka-imposible pong magawa po ng tao yun kasi likas na po sa atin na makasalanan, makagawa ng kasalanan, intentionally or not po. Ganun po yung sagot ko. Okay. Okay. Salamat kapatid sa iyong sagot. Salamat sa iyong kooperasyon. Tama po yun, manampalataya kay Kristo para mawala ang kasalanan. Okay, para mas malinaw, no, tanungin ko si Lednar Marasigan. Lednar Marasigan. Hello po, Pastor. Okay, magandang gabi ho. Opo. Magandang gabi din po. Tsaka ito po sa lahat ng nakikinig at yung makikinig pa. Okay, tatanungin kita kapatid, siguro mas masasagot mo na siguro yung ibig ko sabihin. Halimbawa, may Opo. nakalagay na karatula, bawal magtapon ng basura, kaso maraming nagtatapon ng basura. Ngayon, ano kaya mas maganda sa side ng nagpapatupad o ng tumutupad? Pareho mong pakialaman yun. Ngayon, alamin ko sa iyo, ano ang the best niyan para wala nang lumabag sa pagtapon ng basura? At tanggalin na lang po yung bawal magtapon. Ay, bakit? Tama. Kasi Bakit? mahirap kasi talagang sumunod. Mm. Yun lang po. Tama. Okay, palakpakan natin si Lednar Marasigan na sagot niya yung tanong. Okay, so yun po yung ibig sabihin nun. Tama po yung mga sagot nyo, pero mas tama yung logic ni Marasigan. Para wala nang magkasala o hindi wala nang mag-violate, di wala nang rules. Ganun lang yun eh. So yun ang the best ho doon. Maraming salamat kapatid sa iyong pakikipag-cooperate. At balik tayo. Salamat din po. Balik Thank you, po. Jesus, nasagot ko. Okay. Balik tayo sa pakikinig. Okay, maraming salamat po sa mga nakipag-participate. So ganun yung kapatid. Ang sabi kasi dito, no, balik tayo doon sa verse. Tignan nyo ito lang ang solusyon dito eh. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Di ba? So kaya pala nagkakaroon ng kasalanan dahil sa kautusan. Ngayon, ang problema naman kasi ang tao, walang kakayanan sumunod sa kautusan. So ano solusyon ng Diyos dito? Pilitin ng tao na sumunod sa Diyos, sumunod sa kautusan? Hindi. Ang the best dito, dito wala nang kautusan, ganun lang ang solusyon dito. Ngayon, tatanungin nyo sa akin, Edwin, nasa Bible ba yan? Na ang dahilan ng kasalanan ay dahil sa kautusan, nasa Bible ba yan? So parang sinasabi mo sa amin, Edwin, na dapat wala yung kautusan ng Diyos, dapat walang utos ng Diyos. Kasi parang sinasabi mo sa amin, walang kasalanan siguro kung walang inuutos ang Diyos. Tama ho ba, di ba? So ganun ho yan eh. Walang kautusan, walang kasalanan, di ba?
Ngayon, ang tanong, saan sa Bible po yun? Hindi po ako may sabi nito, ang Bible po ang may sabi. Ito po yung nasusulat sa sa Romans chapter 7 verse 7. Ito sabi dito the law and sin, ang pamagat. Kaya ito ay sulat ni Apostol Pablo, bagong tipan na to sa bagong tipan na. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Romang Kristiyano. Itong mga taga-Roma ay hentil na church. At meron din silang mga agam-agam sa kautusan kasi nababasa rin nila ang law. So, may binabanggit si Pablo dito So, ito po yung solusyon mo dyan. Di ba ang tinuturo ko sa inyo, para mawala ang kasalanan, edi tanggalin ng kautusan. Ito yung sinasabi ho dito, no? Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? Hinding-hindi. Kaya nga lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko na sana nalalaman kung ano ang kasalanan. So sino ang sinisisi dito? Yung kasalanan ba? Hindi. Ang sinisisi rito yung kautusan. Kaya sabi dito, no, kundi dahil sa kautusan, hindi ko na sana nalaman kung anong kasalanan. 'Di ba? Hindi ko malalaman na ako'y lumabag sa no U-turn kung walang nakalagay na no U-turn. 'Di ba? Nakalagay no U-turn Pag nag-U-turn ako, nag-violate ako. What if, para hindi ako makapag-violate, ang mag-adjust yung gumawa ng utos. Tanggalin yung U-turn doon para pwede ako mag-U-turn. Wala akong nilabag. So, ang lumalabas dito, ang mag-a-adjust dito, yung Diyos mismo, hindi yung tao. Kasi ang tao, hindi kaya mag-adjust. Ang tao ay natural na violator. So, ang gagawin lang ng Diyos, wala naman nakakasunod sa utos, titanggalin ko lang to para wala ng violator. So, ganun dito sinasabi rito, no? Kaya nga lamang kung hindi dahil sa kautusan ay hindi ko na sana nalaman kung anong kasalanan. So, ibig sabihin pala, ang kautusan ay tinuturo sa iyo kung ano yung kasalanan. Basahin pa ho natin. Hindi ko na sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan na huwag mong pagnanasahang maangkin ang pag-aari ng iba. O nga naman, no, kung hindi sabi ni Pablo dito, hindi mo malalaman yung pakikialam o yung pakikialam sa iba sa kapwa mo kung wala sigurong utos na huwag mong pagnasahin maangkin ang pag-aari ng iba. Okay, tingnan nyo, si Pablo may sabi nito, hindi ako Ang tinuturo ni Pablo sa atin, kung walang kautusan, walang kasalanan. Ganun yun. Sabi sa verse 8, basahin natin. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Ayan na po, sinasabi ko kanina pa. Sabi dito, basahin nyo to, Romans 7:8, hindi po ako may sabi. Ang sabi dito, no, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Di ba? So, ano nangyari? Yun pala ibig sabihin nun. Walang kasalanan, walang kautusan. Kung hindi siguro nag-utos ang Diyos na huwag kainin yung tree of o pagkakaalam na mabuti at masama kay Eva at Adan, hindi sana sila nagkasala. Pero the point is, sana hindi na lang nag-utos ng Diyos na huwag kainin yun. Sana lahat pwedeng kainin. Kaso, nag-utos ang Diyos Pwede niyong kainin ang lahat. Huwag lang yung puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya lang naman pinaayo pa kainin ng Diyos yung huwag kainin yung pagkakaalam ng mabuti at masama kasi malalaman mo kung ano yung mabuti at masama. Malalaman mo kung ano yung tama o mali. Kaya pinagbawal sa kanila. Itong lolo niyong kontrabida, si Satanas, sabi, hindi kayo mamamatay. Gusto ni Satanas na makain natin yung pagkakaalam ng mabuti at masama. Kaya simula noon nung nakain ni Eva at Adan, ang bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, hindi na tayo naging inosente sa lahat ng bagay. Alam na natin kung anong tama at mabuti. Doon na pumasok yung tinatawag na idea ng kautusan. Kaya nga sabi rito, no, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan, walang violation kung walang nagbibigay ng rules. Kung walang rules,
Disin sana, okay sana. Kagaya sa basketball kanina, kay Angelo, tinatanong ko sa kanya kanina, ano ang mas the best? Siyempre, ang natural na response natin kung ano yung gagawin natin. Pero, sabi ko nga sa kanya, pwede mong pakialaman yung rules. So, sino may hawak ng rules? Yung referee. Siyempre. Kung wala sigurong referee, edi saan na, pwede tayo mag-shoot-shoot kahit saan, kahit sa kalaban tayo mag-shoot, sa kakampi tayo mag-shoot. Walang rules. So, ganun din dito kapatid. Sa madaling salita, ang tinuturo sa bagong tipan, walang kasalanan kung walang kautusan. Kaya nga sabi dito, no, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Verse 9, nung una, namuhay ako ng walang kautusan. Yan siya sabi ni Pablo, nung una, namuhay ako ng walang kautusan. So ano ang bunga ng walang kautusan? Subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Di ba? At ano pag nabuhay ang kasalanan, anong nangyari? At ako ay namatay. Kaya nga sabi ni Pablo dito, no, ang kautusang dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Kasi po, ang kautusan po ay banal. Utos po ng Diyos ay banal. Kaso sinasabi ni Pablo, dahil sa likas sa tao ay makasalanan at lumalabag, ang nangyayari, imbis na yung kautusan ay magturo sa akin ng kabanalan, nabuhay tuloy siya sa kasalanan. Nabubuhay lang naman talaga ang tao sa kasalanan dahil sa kautusan. Sa kautusan nino, kautusan ng Diyos. Dahil sa law. O ano ba yung mga kautusan ng Diyos? Ang dami ho niyan. Nasa Old Testament po yan. 'Di ba? Kasi pag sinabi yung kautusan, kapag nilabag mo, nagkasala ka. Okay? Iba yung suggestion, iba yung utos. Sa Bible, maraming suggestion. Marami ring utos. Sa Old Testament, maraming utos. Sa New Testament, maraming mga suggestions. Kaya more ang kautusan ng Diyos ay mababasa mo sa Old Testament dispensation. Kaya sabi dito, no, ang kautusan dapat sana magdulot sa akin ng buhay ay siya nagdulot sa akin ng kamatayan. So lumalabas talaga dito na yung kautusan na yan, dahil sa mga utos na yan, yung inutos ng Diyos. Ang Diyos naman kasi nag-utos lang sa Israel eh. Ang liwanag sa Bible, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ang inutusan lang ng Diyos, ang Israel. Ang kautusan lang ay binigay sa Israel. Hindi ka tumupad sa kautusan, nagkasala ka sa Diyos. At dahil makasalanan ka, yun ang magdudulot sa iyo ng kamatayan. Okay? Kaya sabi rito, no, sapagkat kanasangkapan ng kasalanan ang kautusan upang ako'y dayain, at sa gayoy napatay nga ako ng kasalanan. So magdudulot talaga ng kamatayan ang kautusan o yung sinasabi nilang pagsunod daw sa utos daw ng Diyos. Diba? Oo, nag-utos ang Diyos. Kanino? Sa mga Hudyo. Bakit inutosan ng Diyos ang mga Hudyo? Kasi ang mga Hudyo kasi, ang yayabang kasi, hinamon ng Diyos. Dati naman kasi, biyaya ang nabubuhay ang tao eh. Kahit na nagkakasala, nandun pa rin yung biyaya ng Diyos. Ngayon, ang mga Hudyo, hinamon ng Diyos. Kaya binigay sa kanila ang kautusan. At nataon na ang Bible, sinulat, majority dyan ay sa mga Hudyo, kaya ang mababasa nyo ho dyan ay puro kautusan. Tapos ito naging problema. Nung panahon na natin ngayon, nung binasa na ng mga pastor ngayon, hindi nag-divide ng scripture. Akala nila yung kautusan ay para sa atin. Kaya tuloy tayo, mga hentil, nabuhay din sa kasalanan. Na hindi naman atin. Kaya sabi rito, no, kaya nga banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. O yan na inaamin ng Bible. Ang ibig bang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay? So sabi ni Pablo rito, no, ang kautusan kasi ay mabuti, bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So ibig sabihin ba noon, yung utos daw ng Diyos na yan ay nagdulot sa kanya ng kamatayan? Ang sabi ni Pablo, hindi.
Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. So ganun pala ang kautusan, no? Ang kautusan kasi pinapakita sa iyo kung gaano ka kasama kapag hindi mo sinunod. Kaya ang nangyari, nagkasala ka. Verse 14, alam natin ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at ang alipin ng kasalanan. So inamin ni Pablo na siya ay makalaman, wherein lahat naman talagang tao ay makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Ito yung sinasabi ni Pablo, no? Nahihirapan. Pag talaga under the law ka, struggle ka eh. Kaya tinan mo si Pablo, sabi niya noon, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Bakit? Dahil sa kautusan to, kaya nagkakaloko-loko yung buhay natin eh. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugan sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang gagawa nun, kundi yung kasalanang nananatili sa akin. So, tinan nyo, no? Ang mga Hudyo gusto kautusan, nakakalimutan nila na sa bagsak nating kalagayan, naggumawa sila ng conflict sa mga buhay nila. Sa Bible po, hindi ko talaga kagustuhan ng Diyos ang kautusan. Marami nagsasabi na kailangan mong sumunod sa utos ng Diyos. Ang tanong, kagustuhan ba talaga ng Diyos ng kautusan? Hindi niya kagustuhan ng kautusan. Bakit? Ito nga yung sinasabi dito nakasulat, no? Pinapakita ng Diyos sa atin na ang kasalanan ay namamaga dahil sa kautusan. Oh. Kaya lang naman nagkaroon ng kautusan dahil mayayabang tong mga Hudyo na to. Pero kung siya masusunod, ang nais ng Diyos ay biyaya. Nais ng Diyos na mabuhay tayo sa pamamagitan ng biyaya. Yun ang dahilan kung bakit pinadala niya ang kanyang anak. Yun ho ang dahilan. I will show you a verse. Wait lamang po. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, ito nangyari. Ngayon, ano ang ginawa ni Kristo sa kautusan? So, ang mag-a-adjust dito, hindi tao. Kasi ang tao, natural makasalanan. Ngayon, ang the best niyan, para hindi na magkasala ang tao, so ano solusyon? Ang mag-a-adjust yung Diyos. Yung Diyos na ang nag-adjust. Parang kanina, hindi talaga maiwasan ang U-turn eh. Lahat ng tao nag-U-turn o lahat ng tao nagtatapon ng basura sa bawal na ipagtapon. So what if kaya para wala nang violator, tama yung sinabi kanina ni Lednar, na tanggalin na lang yung karatula na bawal magtapon ng basura. Ibig sabihin, hindi na bawal. So ganun din ang nangyari dito, no? Ang Diyos ang nagtanggal ng karatula ng mga bawal-bawal. Kaya ito yung ginawa ni Jesus Christ eh. So ano ginawa ni Jesus Christ? Ang una niyang ginawa sa Mateo 5:17. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa. O yung pala Edwin, hindi pala upawalang bisa eh. Ang mga yung kundi upang tuparin. Tama. So ganun din, di ba? Mapapawalang bisa ang kautusan kung may tutupad. Wala nga makatupad eh. Ngayon, si Jesus Christ, yun ang sinabi niya, natin maparito hindi para ipawalang bisa, kundi upang tuparin. Ngayon, ang tanong, kapag si Kristo ba tinupad ang kautusan, mawawala na ang kautusan? Yun yung sinasabi ho ng Romans chapter 10 verse 4. Wait lamang po. Again, inuulit ko, naparito si Kristo upang tuparin daw yung kautusan. So, anong purpose? Bakit niya kailangan tuparin ang kautusan? Kasi para matapos na ang kautusan. Kasi ang hinihingi po ng kautusan ay matupad. Walang makatupad kahit sinong tao. Wala eh. Ang ginawa lang ni Kristo, sige na, walang makatupad, ako tutupad. Kaya ang nangyari nun, yun ang dahilan kung bakit natapos ang law. Ang sabi rito na Romans chapter 10, verse 4. Sabi rito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Bakit? Kasi tinupad niya ang kautusan. Ngayon, ano yung susunod? Kung si Kristo ang kaganapan ng kautusan, para ano daw? Anong purpose?
upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag nanampalataya ka kay Kristo, para mo na ring tinupad ang kautusan kasi siya ang kaganapan ng kautusan. Basahin natin to sa Greek, no, kung ano ibig sabihin ng kaganapan. Okay, sabi rito, no, for Christ is the end. Pag sinabi pong end, ang sabi ho dyan ay telo. Ibig sabihin po niyan ay termination. End. Figuratively, terminal. 'Di ba? Parang halimbawa, LRT station, ang pinaka-terminal o yung katapusan huling station is Baclaran. Kaya nga siya terminal eh. Ang terminal ng bus, ito po yung sakayan ng bus. Actually, doon din binababa yung mga pasahero pag tapos na ang biyahe. Tawag doon terminal. So, ito yung ginamit dito, terminal, termination. Ibig sabihin, si Kristo na ang hangganan, siya na yung pinakahuli. Tapos na sa Kanya. Kaya pag nanampalataya kay Kristo, hindi ka nasaklaw ng kautusan. Ibig sabihin, wala ng rules. Yun ang dahilan kung bakit binayaran niya yung kasalanan natin. Kasi nga, siya na yung katapusan ng kautusan. Kaya wala ng rules. Bakit hindi natin matanggap na wala ng rules sa Kristiyano, wala na tayong gagawin para malugod ang Diyos sa atin? Nalugod na ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, Edwin, pwede na pala tayong mga lunya, pwede na pala tayong pumatay, pwede na pala tayong mabuso sa kasalanan. Subukan niyong mabuso sa kasalanan. Hello, hindi lang ang Diyos ang relasyon meron tayo. Meron din tayong relasyon sa kapwa natin tao. Sa Diyos, kaya nga sinasabi ko sa inyo sa Diyos, okay na tayo. Kasi wala nang rules, wala nang kautusan wala nang rules sa Kanya. Pinakita ko naman sa inyo, verse by verse, napakalinaw na ang kasalanan ay hindi pagtupad sa kautusan. Kaso ang tao hindi kayang tumupad sa kautusan. Kaya ang ginawa lang ng Diyos ay tinanggal na niya ang kautusan. Paano nangyari? Dahil kay Kristo. Dahil maliwanag dyan, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Ang linaw-linaw po ng turo ng full grace, bakit hindi maunawaan to ng ibang tao? Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi na tayo nagkakasala kasi wala na tayo sa kautusan. Wala nang rule sa panahon natin. Ito ay usapang relasyon ng Diyos at tao Ito ay relasyon sa Diyos. Pero pagdating sa tao, kailangan mong sumunod sa kautusan ng tao. Kaya nga, pag mayroong sinasabi na, ibig sabihin pala, Edwin, hindi na pala ako saklaw ng kautusan. Hindi pwede na pala ako mag-U-turn. Pwede na pala ako mag-beating the red light. Di subukan nyo. Sa Diyos, okay na yun. Pero sa tao, pag nahuli ka, beating the red light, magkano violation, di yari ka. Ganun po yun po ang tinuturo ng Bride of Christ. Yun po ang tinuturo ng full grace. Pwede ka magkasala, pero may consequence. Ang tanong, gusto ho ba natin ng tahimik na buhay? Kaya huwag kang maglaro ng apoy. Sa Diyos, pwede kang maglaro ng apoy kasi pinatawad na ng Diyos yun. Pero sa tao, kapag naglaro ka ng apoy, makikita mo kung paano masunog ang katawan mo. Yun po ang tinuturo ho ng Biblia. Sa madaling salita, isa lang pala ang solusyon dito. Ang solusyon dito, mawala yung kautusan. Kaso, ang problema sa panahon natin ngayon, marami mga pastor gusto ng kautusan. Sabi nga dito, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. So, kung walang kautusan, walang kasalanan. Ngayon, ang pastor gusto kautusan. Gusto ng mga pastor ngayon kautusan, ibang mga perverted, gusto nila to So, ibig sabihin, hinihikayat nila tayo ay magkasala. Kaya kung ang church nyo ay tinuturo puro kautusan, sumunod sa Diyos, utos si Kristo, utos ni ganito. Daming mga utos Utos ganito, kailangan na huwag kang kumain ng dugo, kailangan huwag kang kumain ng
ng baboy, 'di ba? Kailangan alalahanin mo ang Sabat. Ibig sabihin niyan, yung mga pastor na yan, dinadala tayo sa kasalanan. Ganun lang po yun. Pero kung walang kautusan, maayos na tayo sa mata ng Diyos. Yun nga lang, ang problema mo lang yung tao. Wala na palang kautusan, pwede na pala. Oo, sa Diyos okay na tayo. Kung ang tao lang dito sa mundo, ang Diyos okay na eh. Kaya nga lang, meron tao. Kailangan mo pa rin sumunod sa batas para mapatahimik ang buhay mo. Ngayon, bahala kayo. Kaya di huwag kayong sumunod sa batas. Mga liwa kayo. O, di ba? Magnakaw kayo. Sa mata ng Diyos, oo, okay. Okay lang yun. Pinatawad din ng Diyos yun. Yun ang sabi rito eh. Yun ang tinuturo eh. Pero ang tanong, makakabuti ba sa iyo yun? Iniiwan ko na pa sa inyo ang sagot kung gusto nyo pa rin mabuso sa kasalanan. Kung akong tatanungin nyo, ay nako, gusto ko pa rin matahimik ang buhay ko. Gusto ko ng tahimik na buhay, kaya kung mahal mo kung mahal mo ang buhay mo, mahal mo ang simbahan mo, mahal mo ang negosyo mo, get out ng trouble. Yun lamang po aking masasabi. So, yun lamang po ang aking topic ngayong araw na ito. So, ang big idea ho dito ay sapagkat wala sanang kasalanan kung walang kautusan. So, ibig sabihin, akala natin ng kautusan ay makakabuti sa atin, kasi nga hindi nga. Kasi nga tayo ay makasalanan. Ang Diyos na ang nag-adjust, siya na lang ang nagtanggal ng kautusan. Kasi ang kautusan sa Diyos, ang kasalanan sa tao. Ang tao natural na makasalanan, wala magagawa ang tao. Pero yung kautusan, pwede itong alisin ng Diyos. Kaya yun ang ginawa niya. Kaya nung dumating si Kristo, doon na pumapasok na Christ is the end of the law. Tinapos niya na ang kautusan para wala ng kasalanan. So yun lamang po. Maraming salamat po at pwede na ho tayo mag-question and answer. Sir Arnel Castillo, pwede na po kayo mag-unmute. Good evening po, Pastor. Good evening po. Maraming salamat po. Sige po, pwede na ho kayo magtanong. At kung may tanong kayo sa topic natin ngayon, mas maganda para mas maging malinaw po. Opo. Actually, napakalinaw po nung paliwanag niyo regarding sa topic natin ngayon. Mm-hmm. Iba na lang po yung itatanong ko, Pastor. Sige. Okay lang. Sa 2 Corinthians po, chapter 6, verse 14 po. Opo, pwede ho bang paki-explain po yung verse po na yan kasi medyo yung halos araw-araw talaga mas napakarami pong di mananampalataya. So paano po ba yan? Ano ho pang application po niyan? Maraming salamat po. Okay lang po. Para malaman po natin kung ano yung totoong sinasabi ng dito na do not equally yoke the unbeliever, alamin natin yung nilalaman mismo o yung proper hermeneutics. Okay. Kasi ang una po, ang Korinto po ay ayon sa napag-aralan natin o ayon sa pag-aaral, ito po ay yung mga bago-bagong Kristiyano lang po kasi yung mga taga-Korinto nung panahon na ito. So, halong unbeliever po to, pero ito po ay mga hentil kasi ang Korinto po ay nasa Europa o nasa bansang Griego o Greece o Athens, malapit po doon. So, pangalawa, sino sumulat nito? Si Apostol Pablo. Anong panahon ba to? Panahong Kristiyano. Pag sinabi hong panahong Kristiyano, hindi ho tayo saklaw ng kautusan. Wala na hong kautusan ho dito. Wala hong bawal-bawal ho dito. Pero si Pablo nagsasalita rito ng mga bagay na hindi ho to kautusan, kundi ito po ay suggestion. Ganun po yun. So ano po yung suggestion? Hindi po to utos, kundi ito po ay suggestion. Kaya sabi rito, wag na kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan o kailiwanag o kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Si Belial po ay demonyo po ito. So ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? O di kaya'y
ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo, tayo ang mga templo, kaya kayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahanan ako sa mamumuhay sa piling nila, ako na may magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabihin huwag kayo makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Nag-quote lang siya ng verse dito, no? Sa Old Testament to eh. Verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. So, bias pa to, no? Basahin natin yung context. Atras tayo ng mula 13, 11, 12. Basahin na natin buong context. Ito yung buong context, no? Yaman kami mga katulong na gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay ng Diyos sa inyo. Ibig sabihin, huwag ninyong abusuhin o yung biyaya ng Diyos sa inyo. Yun ibig sabihin dito. Nabubuhay tayo sa biyaya eh. Verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Iniwasan namin makagawa ng anumang ipagdaramdam nino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin ng sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa umagitan ng matiyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan at kapighatian at kagipitan. So sa pagkakaintindi natin dito na regarding pa lang to sa ibang topic to sa paglilingkod po sa Diyos to. Patuloy tayo sa pagbabasa, no? Kami naggupit, binilanggo, binugbog, naranasan namin magtrabaho ng labis nang hindi matulog, magdamag, hindi kami kumain ng mga ilang araw. Namuhay kami ng malinis na may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo sa umagitan ng aming tapat na pag-iibig. Tama po yun, sila po ay nabuhay daw ng sinusulatan ni Pablo yung mga taga-Korinto na kami, nagtiis kami, mahaba rin ang tinis din namin. Sinikap namin maging ibig sabihin maging mabuti ang aming buhay para matahimik yung buhay namin. Tapat na pananalita ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid ay siya naming sandatang panlaban sa panangga. Okay, naranasan namin maparangalan at siraan ng puri at laitin at tapaurihan. Kami tinuring na sinungaling, gayon totoo naman ang aming sinasabi. Tinuring kaming hindi kilala, gayon kami kilalang kilala. Tinuring na namamatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. So, ang buhay nila daw ay on and off, hirap at ginhawa, ganun yun. Ako yung nagsasalitang tulad ng isang ama. Kaya buksan ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa sa inyo. So, may introduction si Pablo dito na, hello, yung mga pinagdaanan namin, yung mga sakripisyo na namin, alalahanin mo. Kaya maaari sana, pakinggan po namin nyo sana ang payo namin. Ito na yung payo niya. Huwag na kayo makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. So kung titingnan mo to, no, itong mula 1 hanggang 14 at 14 hanggang matapos, pinapakita dito na yung outline ni Pablo nung una bago niya sabihin to, sinabi niya muna na kung sino kami, kung ano yung sakripisyo namin. So ibig sabihin, sana pakinggan nyo kami dahil kami ay nagsakripisyo sa inyo. So ano lang yung pinapakiusap ni Pablo? Yun nga, huwag kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Ngayon ang tanong, bakit sinabi ni Pablo? Sige po. Kasi parang yung pong yung katulugan, huwag kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Parang ang pagkakaunawa ko po dahil halos mas maraming di sumasampalataya na nakakasalumuhan natin araw-araw. So, parang ang hirap siya. Hindi ko ma-explain kung paano i-apply sa buhay. Iba ho yung nakikisalamuha sa nakikipag-isa. Ang sabi, yung ginamit ni Pablo rito, nakipag-isa. Ganito po yan, sir, no? Totoo po yung sinasabi nyo po na tayo po ay napapaligiran ng mga unbeliever, lalo na sa trabaho, sa negosyo, o sa amang lugar. Hindi may iwasan po yun. Pero ang sinasabi ni Pablo rito ay makipag-isa. Tingnan yung word dito, no? Makipag-isa. Pag sabihin makipag-isa, ibig sabihin, iba yung nakikisama sa nakipag-isa. Ang nakikisama, yung nakikijoin ka lang, nakikiano ka lang, pero iba ho yung nakikisama. Iba ho yun, ha? Iba yung nakikisama sa nakikisama.
Pero ang sinasabi ni Pablo dito, yung makipag-isa. Yung makipag-isa dito, ibig sabihin, yung buhay nila ay buhay mo rin. Yun po ibig sabihin mo doon. Life ang buhay po ang pinag-uusapan dito. Na yung takbo ng buhay nila ay takbo ng buhay mo rin. Halimbawa, ang takbo ng buhay nila ay araw-araw inom ng inom. Yun ang sinasabi ni Pablo na huwag nyo lang gayahin yun. Diba? Pero Ito po ba'y applicable din po sa pag-aasawa? Yung pong verse na yan? Sa lahat. Kasi parang minsan ginagamit ng ibang mga ngaral itong verse na ito na yung bang mapapangasawa mo ay dapat Kristiyano rin, ganun, mananampalataya rin. So applicable din po ba yan? Or talagang plainly sa ginagawa ng mga di sumasampalataya ay dapat hindi mo gagawin din? Hindi, ganito po yan. General po yung sinasabi ni Pablo dito. General. Mapatrabaho, mapaasawa, mapapamilya. Ang pinag-uusapan ko kasi dito, yung nakikipag-isa ka sa kanila. Ngayon, kaya lang naman na ituro to na sa pag-aasawa, pwede rin ho applicable sa pag-aasawa ho to. Kasi kapag nag-asawa ka, buhay yung i-share mo rito eh. So, yun po ay sabi lang ho ng mga pastor po yun, pero wala akong sinasabi ang Biblia rito. Ang sinasabi ho ng Biblia dito is general. Huwag kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Bakit? Kasi nga, iba yung prinsipyo niya sa prinsipyo mo. Bigyan kita ng halimbawa, kapatid, no? Subukan mo mag-asawa ng unbeliever. Subukan mo, halimbawa, nangyari sa'yo, nag-asawa ka ng unbeliever. Sino mahihirapan? Di ikaw din. Alam mo kung bakit. Ikaw, nais mong mabuhay sa pananampalataya, ang asawa mo, ayaw maniwala. Kasi nga unbeliever siya. Di ba? Halimbawa, dumaan kayo sa isang sitwasyon na kailangan mong pagganain ng pananampalataya mo. Bawa, yung wag naman sana. Halimbawa, mayroon kayong anak, may sakit. Unbeliever ang asawa mo. Sinabi ng doktor na yung anak mo ay malala, ganto. Ngayon, iba yung pananaw mo. Ang pananaw mo, nananampalataya ka na pagagalingin ng Diyos ang anak mo. Pero yung asawa mo, napaka-negative. Hindi yung puro ka Diyos puro ka ganto kita mo nga anak mo, wala ang gagawin, ganto. Ano mangyayari nun? Gulo, di ba? Mahirap. Kaya mahirap talaga makisama sa mga unbeliever kasi tayo, mga Kristiyano, ay nabubuhay sa pananampalataya. Pero itong mga unbeliever na to see is to believe. Tayo kasi, to believe is to see. Yun po yung ibig sabihin po ng sinasabi ng Panginoon dito. Yung magiging consequence po nun. Pero kung sa mata ng Diyos, halimbawa, nagkaroon ka ng asawa na unbeliever, iba naman ang case nun, kaya lang naman ikaw napangasawa na unbeliever, kasi nga, ngayon ka lang naging believer, nagkapag-asawa ka, tsaka pangatlo, mukhang dominated mo naman ang asawa mo. So, case-to-case basis po yan. Hindi porke nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, nagkasala ka na sa Diyos. Hindi po totoo yun. Kasi ang sinasabi ho ni Pablo dito, hindi naman po utos yan. Ito po ay payo. Kaya nga sinabi rito, no, payo daw ng isang ama. Kaya nga sabi rito, no, ako ay nagsasalitang tulad ng isang ama. Kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. So bilang ama, ang pangaral niya sa mga anak niya na kung maaari sana, wag na kayo makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. So hindi po to utos. Ito po ay isang pangangaral ng isang katulad daw ng ama na kagaya na sinasabi ni Apostol Pablo. So ibig sabihin, sa mata ng Diyos, mag-asawa ka ng unbeliever o hindi, wala sa kanya yon. Pero sa mata ng tao o sa iyo, take the consequence. Ano yung magiging consequence? Yun yung sinasabi ni Pablo. Na marahil hindi tayo mapapabuti, 'di ba? So mas the best pa rin 'yun. Ang option na binibigay ni Pablo rito is piliin mo yung mas the best na pamumuhay. Mas the best pa rin talaga yung makasama mo yung mga believers. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho, kasama mo mga unbeliever, huwag ka naman mag-resign. Trabaho 'yun 'di ba? Yun po yung kasi marami pa mga Kristiyano hindi nila naiintindihan 'to in practical idea, dapat maintindihan natin ano ba yung ibig sabihin ni Pablo dito. Yan ba ay utos? Yan ba ay galing sa Diyos? Ang inamin na nga ni Pablo dito, no? Ako ay nagsasalita tulad ng isang ama. Ibig sabihin, nangangaral siya.
Pag ang tao, ang sinasabi niya ako'y nangungaral bilang isang ama, ibig sabihin nun, lahat ng ipapangaral ko sa'yo, ikabubuti mo. At isa sa ikabubuti daw natin, yung maaari sana, wag na tayo makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Yun po yun, context ng Bible na yan. So makipag-isa is meaning hindi mo tutularan kung ano mga ginagawa ng mga di sumasampalataya. Oo. Yeah. Hindi ganito na lang, kung meron silang ginagawang masama, wag mo silang Hindi mo gayahin. gagawin. Oo. Oo. Diba, yung asawa mo, kaya nga maaari sana kung mag-aasawa tayo, talagang kapareho natin eh. Ngayon, kung meron kang girlfriend ngayon, halimbawa, meron tao dito, may girlfriend, mapapangasawa niya, paano niya? Hindi pa to Christian. Pero timbangin mo, kaya mo ba siyang dalhin sa Panginoon? Baka, kasi tanongin mo, kaya mo ba siyang dalhin sa Panginoon o ikaw ang madadala niya, di ba? No. Kung dominante ka naman, kayang-kaya mong kontrolin yung mapapangasawa mo, edi go on, pakasal ka. Oh. Makukuha naman sa prayer yan eh. Lord, baguhin niyo po yung di ba? May pabor naman ng Diyos sa atin eh. Oh. Akasya naman iwan mo kasi iba mga Kristiyano ganito eh. Pasakit sa buhay yung ginagawa nila eh. Nag-asawa lang na unbeliever, iniwan na yung asawa dahil gusto sumunod sa Diyos. Sumunod daw sa Diyos. Sabi ko, sinayang mo yung porque mali ang application. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, yung verse na yan ay general na payo ni Pablo. Pwedeng sundin mo, pwedeng hindi. Pero kaya lang naman pinapayo ni Pablo yan kasi alam niya makakabuti sa atin kung mas the best na makisama tayo sa mga hindi sumasampalataya. Na huwag tayo makisama. Yun po yung sinasabi niya. Oo, makiisa. Yeah. Pero yung may kasama ka, yung boss mo, nagyaya ng inuman, kung sa tingin mo ay makaka-apekto to sa trabaho mo pag hindi ka sumama, edi sumama ka. Pwede ka nang uminom ng tubig kung hindi ka umiinom. O pwede ka namang uminom kung kaya mo. Wag lang maglasing. Kahit ba mapalasing ka kung kaya mo, wala masama ho doon. Pero the point is, nakisama ka. 1 o 2 beses, makisama ka. Pero sa susunod, gawa mo ng paraan. Wisdom din, kapatid. Minsan wisdom din. Gamitin mo ng wisdom. Ay, ngayon, sige, makikisama ako. Sa susunod, siguro, hindi na. 1 o 2, makikisama ako, di ba? Sa susunod, gumawa ka na ng alibay, di ba? Wala naman masamang gumawa ng alibay, eh. Pag ang boss mo, tinuturuan ka ng uminom, hindi ka naman talaga umiinom, doon ka na medyo gawa ka ng paraan. Hingi ka sa Diyos ng wisdom. Diyos, pasensya na, boss. May lakad kami na. Sige. Yung mga kasama mamaya, ano lang yun, tactics na lang yun, utakan mo na lang, di ba? At least, the point is, hindi ka naapektuhan. Pero kung tatanungin mo, kung nalulugod ang Diyos sa'yo o hindi, dahil sa hindi mo pag-inom, hindi nalulugod ang Diyos sa'yo din sa pag-inom, nalulugod ng Diyos sa'yo dahil kay Kristo. Pero dahil sa hindi ka umiinom, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Diyos po yun. Kasi remember, ang ating mabubuting gawa ay basahan sa mata ng Diyos. Ngayon, kaya lang naman tayo umiiwas dyan kasi nga, una, ano ba maging epekto sa iyo nun? Una, kalusugan mo, Brad. Alam naman natin na malakas maka-high blood yung inom-inom na yan. Paano kung meron ka ng sakit? O paano kung atakihin ka sa puso o ma-stroke ka, di ba? Hindi maganda sa kalusugan. Panoorin nyo si Dr. Willie Ong para maintindihan yung kalusugan. Pangalawa, sino rin ba ang mapupulaan? Lalo na kung pastor ka, may makakita sa'yo, nakikipag-inuman ka. Sa Diyos, walang problema na makipag-inuman ka. Pero sa mata ng tao, pastor ka, makita ka, paano ka paniniwalaan ng tao kung ikaw nakikita lang nakikipag-inuman, di ba? So, ganun din. Kaya tayo umiiwas sa kasalanan dahil sa tao. Pero kung sa mata ng Diyos, wala nang kasalanan sa Kanya. Kasi tinapos niya na ang kautusan. So, i-divide po natin yung yung sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Yan tinuturo ni Pablo, sa mata ho ng tao ho yan. Para rin sa iyo yan, kapatid. Salamat po, Pastor. Malinaw na po. Actually, nandito po yung misis ko nakikinig dahil lagi pong lumalabas sa kanya itong verse na yan. Gusto niya talaga maliwanagan din kung paano i-apply sa buhay itong ang verse na ito. Kaya maraming salamat sa paliwanag po, Pastor.
Tandaan niyo po, lahat po ng sinasabi ni Apostol Pablo ay ikabubuti natin bilang tao at pakikipagkapwa-tao. Wala na hong kinalaman po ang Diyos po doon. Kasi sa Diyos, okay na tayo sa Diyos. Wala na tayong problema sa Diyos. Huwag na natin isipin na, naku, nakiinom ako, nagkasala ako sa Diyos, hingi ako ng tawad. Wag nang ganun. Wala. Hindi na umaaray ang Diyos dyan, pinatawad na tayo dyan. Ang isipin na lang natin bilang Kristiyano, yung sarili natin at yung kapwa natin. At maganda yung payo ni Pablo na kung maaari, piliin nyo yung mga tao makakasama nyo na kung maaari, Christian sana, man lamang, para pareho kayo ng pananaw. Pero, ingat ka rin kapatid, meron ding Christian na Christian nga, pero ugaling unbeliever din. Minsan nga, merong Christian na Christian daw, pero malala pa sa unbeliever ang ugali. Di ba? Oo. Totoo po yun. Meron din namang unbeliever, hindi naniniwala kay Kristo. Bagay nun, meron akong boss na ateista siya, pero napakabait niya. Understanding. Okay ang pakikisama. At meron din naman akong office mate na Christian daw, pero talagang grabe. Alam niyo ba yung maghanap ka na ng pinakamasamang tao sa mundo, parang nakita ko sa kanya. Pero sabi niya, Christian daw siya. Di ba? So, ingat din tayo kasi nga, depende yun eh. Ang totoong Kristiyano kasi is by heart, not by the title. Marami kasi nagsasabi na Christian ako, born again ako, umaaten ako. Title lang po yun. Makikita mo ang totoong Christian sa buhay, sa prinsipyo. Malalaman mo yan. Yun lamang po. Marami pong salamat, Pastor, sa paliwanag. Okay. Maraming salamat po, 9:10 p.m. At patuloy po tayo maghahanap ng taong napupusuan natin na magtanong. May nakataas ang kamay dito, no? Hanap lang tayo. Si Angeline, babae naman tayo, no? Angeline Balaldia. Pwede na po kayo magtanong, Miss Angeline. Pastor, wala po akong tanong kanina pa po yung raise hand ko. Ganun po ba? Sige. Wala po kayong tanong? Mayroon po ba kayong... Pwede pong na lang, advice na lang po. Sige. Go. Kasi po, hindi po kasi, yung church po kasi namin, parang hindi po siya nanganganak. I mean, hindi po literal na nanganganak ng bata. Yung po, parang hindi po nadadagdagan yung miyembro. Mm-hmm. Parang maunti po kasi kami. So, ano po yung may advice nyo na ano po? Tanungin kita kapatid, ano ba ang problema? Bilang pastor po. Ang tanong kita kapatid, ano ba ang problema natin? Bakit natin nasasabing problema yung konti lang kayo? Ano ba problema doon? Wala naman po. Kasi 'di ba? Kasi parang kasi pagka wala daw pong mga kaluluwa na naiimbitahan or tumatanggap kay Kristo. Parang ganoon po. Kaya po kami parang inaano na yung mag-share ganun sa mga tao na nakakasalumuhan namin. Kasi parang may mga tao pa na maligtas kasi marami pa daw pong hindi pa talaga nakakakilala. So, yun po, may mga Bible study naman po kaming ginagawa. Ayun, sa mga other member po. Pero doon po sa mga ibang tao pa, hindi, ewan ko lang po yung iba naming, kasi ako po ay sumisimba lang Parang meron po kasi kaming yung mga namumuno talaga. Ayun po. Akala ko, papayuhan sana kita kung isa ka sa leader o pastora, pero kung isa ka lang doon, wala tayong magagawa ron, kapatid. Okay. Kasi sila yung namumuno dyan pero kung ikaw yung pastor doon, meron akong ibibigay na tips sa'yo. Pero wala dahil
wala tayong control sa kanila, wala tayong magagawa. Tsaka pangatlo, ano ba yung tinuturo nilang gospel? Ang gospel ba nila ay true gospel sa tingin mo o false gospel? Doon mo malalaman yun eh. Parang po, yung kung sa inyo po kasi 'di ba, ano po kayo full grace. So po perverted po kasi. Parang ganon kasi Baptist po. Perverted Ganun ba? Okay. Wala tayong control diyan, kapatid. Kasi wala kang control din doon dahil una, hindi tayo leader, hindi ka isa sa leader doon. Pero kung isa ka sa leader doon, may papayo ko sa iyo. Ang mapapayo ko siguro kung isa ka sa mga leader nila, panahon na siguro para malaman nyo talaga, bigyan nyo ng chance na malaman yung totoong gospel. Ano ba ang purpose ng church natin? Diba? Ano ba talaga ang dahilan ba't tumatakbo ang simbahan? Ano ba ang purpose ng simbahan? Diba? Bakit tayo nagmi-ministry? Nandito ba tayo para... Kasi alam nyo, no, marami mga simbahan ngayon hindi nakafocus sa evangelism eh. Alam nyo kung saan nakafocus? Nakafocus sa events. Valentine's party, mga occasional, di ba? Mga concert, doon nakapokus. Tapos, pero wala man lamang strategy about evangelism. Napakahalaga ho ng evangelism eh. Di ba? So, alam nyo, ang church na walang evangelism ay hindi po church po yun. Social club po lang po ang nangyayari sa simbahan po natin. Alam nyo kung bakit? Kasi tinawag tayo ni Kristo para humayo at ipangaral ang kanyang salita. Kung ang pinapangaral natin linggo-linggo ay sermonan yung mga tao tungkol sa kanilang kasalanan, ano ang gospel doon? Nasa turo ho ang paraan para dumami ho tayo. Nasa pagtuturo po. At yun nga lang, kung isa ka sa leader doon, may magagawa ka doon. Oo po. Pagdasal mo lang. Kasi parang kasi sa ano po kasi, 'di ba? Sa inyo po, parang ang mga pinagpala na po. Parang sa kanila po, pagpapalain pa lang kung magbibigay ka. Halimbawa, ang binigyan mo daw ng kaunti, halimbawa sa binigyan mo ng kaunti lang din daw yung ibibigay ng Diyos. Parang ganun po. Yung po yung parang sa kanila po, pagpapalain pa lang, pag nag-ano ka, di ba tayo po pinagpala na? Yung po yung, yun po. Ayun. Wala, hindi nila kayang tanggapin yung turo na yun kasi isa malaking kalokohan yung turo na pinagpala ka na mahirap ka lang. Di ba? Pinagpala ka na, yun, tinan mo nga yung sitwasyon natin. Mahirap talagang paniwalaan itong gospel na to eh. Kaya majority ng mga Christian churches ngayon naandun sa side na na may gagawin muna bago mangyari sa kanila yung pangako ng Diyos. Sa atin kasi ang Diyos nangako na. Ang gagawin mo lang is panindigan mo ng pananampalataya mo, tayuan mo ng yung pananampalataya na may ginawa na ang Diyos sa iyo para maging epektibo sa iyo yun. Yun ang pagkakaiba natin eh. Yun ang pagkakaiba natin. We live by faith, sila believe by works. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung isa ka sa mga leader nila, mabago yung turo. Yun lang doon. Oo nga po. Marami po talagang, ewan ko, hindi ko po kasi ang dami po, parang yung turo po dito, ay talagang parang iba po dun sa turo nila. Parang gano'n. Kasi, hindi yung kagaya po sa pagsusuot daw ng mga damit, yung mga gano'n. Tapos yung pagsusuot ng mga alahas sa mga babae, parang hindi na daw yun nalulugod yun Diyos sa mga masyadong maaanong mga tao. Parang gano'n po. Ayun po. Okay na po yung pastor. Wala rin naman po ako. Sige, mag-pray ko na lang po. Pero ang nakikita ko solusyon dyan yung turo talaga.
yung gospel. Oo nga po. Minsan nga po nasisingit ko na po yung mga turo dito kapag po umattend ako ng prayer meeting. Kasi 'di ba pag prayer meeting po, nag-share ka ng mga Bible topic, mga ganon. So parang nasisingit-singit ko po yung topic ng turo ng full grace. Parang ganon. Oo, ayos. Maganda yung nagtatanim tayo. Tanim-tanim lang. Aani din tayo niyan. Sa una, hindi kanila pakinggan, pagtatawanan kanila, o kaya baka nga ma-persecute ka pa. Pero darating ang oras, marirealize din nila yun. Yun nga lang, nasasayang ang oras natin. Sa mahaba, ang tagal pa bago natin matutunan yung mga bagay na kung kailan damage has been done na, tsaka natin yung matututo. Yun nga lang ang nakakalungkot doon. Wala tayong magagawa. Basta ang tandaan mo kapatid, ang mahalaga ikaw sa oras na ito. Ikaw na alam mo sa sarili mo na kaya na ikaw ay pinagpala dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Kasi hindi naging malinaw sa kanila talaga na si Kristo ay may ginawa na eh. Sa kanila may gagawin pa lang nila. Pero sa atin, may ginawa na si Kristo. Yun yung ating pinananampalatayanan. At wherein nakikita ko naman sa mga buhay din ng mga mananampalatayang kakilala ko na kagaya ko din, na nabago talaga ang buhay talaga nila. Amen. Makikita mo yung katahimikan ng pag-iisip. Alam mo kapatid, hindi kayang bayaran ng pera yung katahimikan ng pag-iisip, yung peace of mind. Hindi kaya. Priceless yun. Priceless. Hindi kaya yun. Doon lang sapat kasi kasi hindi ko pa po napapakinggan yung aral nyo. Parang nandun pa rin po yung 'di ba naisimba nga po ako sa kanila. Parang nandun pa rin po yung agam-agam na ligtas ba ako? Ganun. Makasalanan. Syempre, 'di ba? Alam mong makasalanan ka. Tapos yung turo nga po ay by works, ganun. Kailangan mo mag-work, kailangan mo may gawin. So parang sa kasalanan talagang pinagdidiinan nila na parang ganun. Yun po. Hanggang sa naano ko nga po yung full grace na talaga palang ligtas na ako, sabi ko. Yun po. Oo. Ay, Pastor, may tanong po ako. Saan po may full grace dito sa Laguna? Laguna? Ganda na lang gawin mo kapatid. Punta mo yung page ni Bishop Emil Domingo kasi sila yung kumakalat ngayon na mga churches. Yun lang talaga lang. Yung EMI lang talaga ang kilala kong full grace. Sa akin ako pipigyan. Sila lang talaga ang kilala kong full grace. Iba yung EMI kasi yung EMI talagang buong Pilipinas yan ginagalugan ng EMI ministry. May Calabarzon na po ata sila. May Calabarzon na po. Punta ka sa page nila kapatid sa Emmanuel Ministry Institute. Oo, nandun, makipag-chat ka roon, magbibigay sila ng malapit na simbahan sa inyo na kasi yung EMI kasi, hindi naman kasi church yan eh. Samahan po yan ng mga pastor ng iba't ibang church na... yung school po? Oo. Yung school? Opo, yung school. Wherein dyan ako nag-aaral ngayon, kami may mga kanya-kanya mga simbahan. Gaya ko, Bride of Christ kami. Kaya nga lang ako, online ako eh. Wala kasi akong building. So, I prepared na magturo na lang sa online kasi sa online mabilis ko maabot ang buong mga kapwa ko Pilipino. Kasi ang target ko mga Pilipino hindi lang dito sa Pilipinas, kasi mga nag-go overseas. Kung gusto mo talaga ng physical churches, nasa Emmanuel Ministry, magtanong ka doon. Meron dyan sa Laguna, meron yan. Hindi mawawala yan. Kasi nga, 60% na ng Pilipinas ngayon ay ng EMI. So, try mo. May awa ang Diyos Sana. Oo nga po. Pastor, nga po yung Bride of Christ nyo po, abot na po yan sa mga barko. Charot. Ay, ganun. Kasi yung... Bakit? Nakikinig po kasi yung asawa ko dyan eh. Yung buti may, buti po may signal. So kahit po sa mga seafarers, anuhan po yung... Ay, salamat sa Diyos, salamat. Yun lang naman ang layunin ko, yun ang naisip ko. Kasi kung
physical church, pupuntahan ka lang ng local na tao kung sino naman sa paligid. Gusto ko na magmadali eh. Gusto ko nang abutin ng tao sa buong mundo. So, yun. Oo nga. Ito ginagawa ko. Ito yung ministry ko ngayon. Mas mabilis ang komunikasyon. Technology ang ginagamit para So, kapatid, tandaan mo kapatid, ang mahalaga ikaw. Sa oras na ito, aral ka pa ng mabuti regarding sa full grace. Aralin nyo ang full grace kasi ang mga perverted Christian, mahilig yan sa mga shortcut na explanation. Tayo kasi mga nasa full grace, it takes ang haba talaga para maipaliwanag mo sa kanila. Kaya nga mas maganda kung nakaka-attend sila dito. Kaya nga ako, pag halimbawa may mga debate, hindi ako nakikidebate. Kasi pag may nakikipagdebate sa akin, sabihin ko, magdebate ka mag-isa mo. Hindi tayo magkakaintindihan kasi pareho tayong pataasan ng ihi niyan eh. Kaya ang the best talaga niyang kapatid, panalangin mo lang sila. Tama yun, pa-jab-jab lang, kumbaga sa boxing, jab-jab lang, bigay ka lang ng ilang mga idea sa kanila na makakilala sila. Ganun. O maintindihan nila yung lalago yung simbahan na yan kapag nabago yung turo. Pero kapag ang turo ay laging ganyan, wala na tayong aasahan. Talagang stagnant yan. Ganun talaga. Sige po, Pastor. Thank you po ng marami. Okay lang po. Maraming salamat po, Miss Angeline. Salamat po. Okay, 9:25 p.m. Ang susunod ko pong tanungin uli ay sige, babae uli. Si Emily Siong. Miss Emily, pwede na po kayong mag-unmute at magtanong. Magandang gabi po, Pastor Edwin. So, first time ko po na maka-attend po dito sa Zoom nyo. Hinahanap ko po talaga. Dahil yung sa may YouTube po, natapos ko na po yung mga videos po doon, lalo na sa katapusan ng mundo. Ay, salamat. Ayun, sinubaybayan ko po talaga yon. Tapos nag-notes po ako doon by chapter. Salamat po. So, unti-unti po natuto po ako. Tsaka, sa church po namin, unti-unti din po naibabahagi ko na po yung mga katuruan po about grace. Kasi, actually po sa church namin, mixture pa po So, kami pong mag-asawa, gusto namin na ma-insist na maging full grace po dun sa may church po namin. So, Pastor, ang tanong ko po, nung pinapanood ko yung sa YouTube nyo po, nung po bang Old Testament, meron na rin po mga Gentiles? Saan po ba nagmula ang Gentiles katulad natin? Okay, maraming salamat po. Okay, so pag sinabing Gentiles, ang tawag po yan sa atin ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo po galing po yan eh. Sinabi kang Hudyo ka. Pag hindi ka Hudyo, Hentil ka. Ibig sabihin ng Hentil, hindi Hudyo. Yun po yung meaning po noon. Hindi ka Hudyo kaya Hentil. Ang Old Testament books po, pag nung sinulat po yan po ay para ho talaga sa mga Hudyo. Nataon lang ho talaga na yung Old Testament times, yung dispensation po nila, more on nasulat talaga sa Old Testament books. Pag nababanggit po ang Hentil sa Bible, sa Old Testament, ang tawag nila dyan, yung tayong mga hindi mananampalataya, mga hindi Hudyo. Yun lamang po doon. Ang pangangaral po sa mga Hentil nagsimulan po nung pagkatapos mamatay ni Kristo, nung pagkatapos niyang isugo si Apostol Pablo. Doon na po nagkaroon ng atensyon sa atin ang Diyos. Kasi nga, yung pangangaral po talaga ng mabuting balita, inuna sa mga Hudyo, kaso itong mga Hudyo, nireject nila yung gospel. Kaya yun ang dahilan kung bakit bumaling ang Diyos sa mga Hentil na kagaya sa atin. Kaya yun ang din ang dahilan kung bakit iba yung turo sa ating mga Hentil. Tayo mga Hentil, ang turo sa atin ay hindi kautusan. Wala talaga tayong kautusan. Ang tanging tatanggapin lang natin is biyaya ho ng Diyos. Kaya nga lang, ang nangyari, since ang Bible sinulat sa iba't ibang panahon, tapos nailimbag nitong mga nakaraang ng mga 30 AD o 33 AD, ang nangyari binasa lang siya ng hindi inaral mabuti ng mga tao.
Basta sila dampot ng verse, hindi nila alam kung anong panahon ba itong sinulat. Hindi nila naintindihan na ang Biblia po ay may iba't ibang panahon. Nataon na ho talaga na nung panahon ni Pablo, doon na nagkaroon ng atensyon ng Diyos sa ating mga hentil. Tayo pong mga hentil, ang plano talaga ng Diyos sa atin is, yun lang, maligtas lang, wala ho tayong kautusan. Kaya yun po ang tawag sa ating mga hentil. Tayo po ay lawless, hopeless talaga, walang kautusan, tanging biyaya lang ng Diyos ang ating dapat tanggapin para tayo ay maligtas. So, ibig sabihin po, Pastor, wala tayo yung lahi, ganon, na hiniwalay sa Hudyo o Gentiles, ganon po. So, walang lahi-lahi. Wala naman po, kasi pag sinabi yung hentil, kagaya niyan, tayo, nasa bansa ba tayo, Pilipinas, hentil tayo, Amerika, hentil, mga Inchik, hentil, mga Arabo, hentil. Lahat, basta hindi Hudyo, hentil po tawag po roon. Ang hentil po kasi, katawagan po sa atin yan, ng mga tao dun sa Israel. Saan bansa ka? Ano ka ba? Amerikano ka o hentil ka? Hudyo ka o Hudyo ka, hindi ka hentil. Sa kanila nang galing yun yung salitang yan. Okay po, Pastor. So, ibig sabihin, nung hindi pa po bumababa si Jesus Christ dito, ang kaligtasan din po ng mga Gentiles na tawag dun sa hindi mga Hudyo, ay ganun din po sa kaligtasan po nung una. Sad to say talaga, nung bumaba si Kristo dito sa lupa, ang una niyan talagang tinarget muna mga Hudyo. Nagsimula talaga sa mga Hudyo. Nataon po kasi, kaya ho tayo minsan nako-confuse dahil kasi nung binasa natin ng Biblia, hindi na ituro sa atin na yung buong Bible po talaga sa mga Hudyo ho talaga yan, Alam niyo ba, ang Bible sinulat yan para sa mga Hudyo lang. Kumbaga tayo mga hentil, naisingit lang tayo nung sinulat yung mga sulat ni Apostol Pablo. Pero lahat po talaga ho yan sa Hudyo. Kaya wala pong istorya ang mga hentil sa Old Testament times kasi nga, ang Old Testament books ay sinulat ng mga Hudyo. Yung New Testament book, sinulat po yan ng mga disipulo na po ni Kristo, mga sinaunang early fathers. Hindi kagaya ng Old Testament books, talagang sa Israel yan. Yan po ang libro ng Judaism. At yan po ay tinuturo sa sinagoga sa Hudyo, yung Old Testament. Kaya wala ho talagang masyadong istorya ang hentil sa Old Testament, wala Sa madaling salita, hindi nabanggit ang kaligtasan sa mga hentil during Old Testament time. Sa New Testament time, laging malinaw na. Yun nga, kaya yun din po ang masasagot ko po sa inyo. Hindi ko rin po alam kung anong kaligtasan nung wala pa si Kristo. Nung time po mga Old Testament, no. Pero may mga Gentiles na rin po, di po ba? Nung Old Testament na yun. Meron po, pero hindi po naging malinaw sa kanila kung anong kaligtasan kasi ang Old Testament nakapokus lang po sa bansang Hebreo. Okay po. So, Pastor, di ba tayo po, mga Gentiles po tayo ngayon. So, tinanggap natin si Jesus Christ, nilinis na tayo, nanampalataya tayo sa Kanya. So, in generation po ngayon, automatic po ba na nilinis na rin nila after nung death po ni Jesus Christ tsaka nung pagkabuhay niya? I mean, yung mga pinapanganak ngayon, automatic po ba malinis na sila, pinatawad na sila? Or kailangan magkaisip muna sila, magsisi sila, manampalataya sila, bago sila mapatawad? Okay, so magkaroon tayo ng tinatawag na division uli ng scripture, rightly dividing uli. Kasi po, tingnan muna natin yung mga unbeliever na mga bata. Kasi ang tanong, ligtas ba sila? Pero sinabi na ni Kristo na ang mga bata ay sapagkat ang katulad nila ay yung paghahari ng Diyos. Inaamin ni Jesus Christ na yung mga bata talaga ay ligtas. Kahit ano pang reliyon ng batang yon, basta sila ay hindi nila alam ang tungkol sa pananagutan sa buhay, ligtas po sila. So, ibig sabihin, naka-first base na ho tayo, ligtas po, mapa-Gentile, mapa-Hudyo, basta bata. So, ano ba yung mga batang yan? Yan yung mga bata na hindi nila alam ang tama't mali. Kagaya ni Eva at Adan, nung hindi pa sila nagkakasala, ang isip ay hindi alam kung anong mabuti at masama. Ganon din po yung mga bata. Kasi inamin na ni Jesus Christ na ligtas yung mga yan. Ngayon, kapag ikaw ay nagkaroon ka na ng kaisipan kung anong tama't mabuti,
At ano naman yan malalaman mo, ano yun dealing kasi, remember, kanya-kanya tayong dealing ng Diyos. Meron kasing bata na maaga pa lang alam niya na ang tama at mabuti, kaya meron na siyang pananagutan. Bawa, 10 years old pa lang alam niya na ang tama at mabuti, may pananagutan na siya sa Diyos. Meron naman talaga na 12 anyos, doon pa lang nagkaroon ng isip, doon pa rin siya magkakaroon ng pananagutan sa Diyos. Kasi ang pinag-uusapan ho dito, kung alam mo na ang tama at mabuti, kung alam mo na mabuti at masama, anong edad ba nangyayari yun? Di ba kadalasan nangyayari yun sa mga lagpas minor de edad na, di ba? So ganun din po yun sa sinasabi ni Jesus Christ na mga bata ay ligtas. Ngayon, sa ating mga hentil, tayo mga Kristiyano, kapag alam na natin ang tama at mabuti, imposible na hindi magpadala ang Diyos ng mangangaral sa atin sa buong buhay natin para malaman natin ang kaligtasan. Kaya yan po ay case-to-case basis. Kaya nga ang kaligtasan talaga ay individual Hindi natin pwedeng i-grupo yan. Individual po yan. Opo, Pastor. So, pati po yung mga insane, exempted din po sila. I mean, ligtas din sila dahil hindi nila alam yung tama't mali. Saka yung mga halimbawa po, yung mga nasa bundok na nakalakihan nila, kung ano yung nalaman na lang nila, yung nakalakihan nila hanggang sa nakamatayan nila. Hindi sila nabahagingan ng salita ng Diyos. Hindi tayo sigurado dyan, kapatid, na i-judge natin sila na hindi nila nalaman ng katotohanan. Kasi alam mo po bakit? Ang Diyos po ay God of justice. Sa atin, maaari para sa atin, yung mga tao sa bundok na yan ay hindi nakarating ang salita ng Diyos sa kanila. Pero naniniwala ako na yung mga yan ay makakaranas din yan ng hindi loloobin ng Diyos, hindi nila malaman ng katotohanan. Loloobin ng Diyos yun. Walang imposible sa Diyos. Kaya hindi natin sila pwedeng sabihin, mga taga-bundok na yun, hindi yan maliligtas kasi hindi nila nalaman ng gospel. Oh, really? Hindi tayo sigurado doon. Hindi pa hihintulutan ng Diyos mangyari yun. Naniniwala ako, hindi pa hihintulutan ng Diyos mangyari yun. Kasi magiging unfair ang Diyos alam nyo kung ano ang basihan ko kung ba't ko nasabi yon. Ang linaw kasi sa Biblia na ang Diyos is a God of justice. Hindi makatarungan yung mga nasa bundok, hindi mabahagingan ng salita ng Diyos. Magpapadala ang Diyos sa kanila ng mga ngaral sa kanila ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin sila pwedeng i-estimate na hindi makakarating yung word of God sa kanila. Kaya kapatid, ang masasabi ko sa iyo, hindi natin pwedeng limitahan ng Diyos. Lahat tayo, darating ang panahon sa final judgment, haharap sa Diyos. Naniniwala ako na imposible na ang haharap sa paghuhukom ay hindi naranasan makarinig ng salita ng Diyos. Imposible mangyari yon. Lahat ng tao makakaranas po niyaan. Salamat po, Pastor. Marami po akong natututunan po. Pwede pa po bang magtanong? Kasi iniibok ko po yung tanong ko noon habang nanonood ako sa YouTube nyo Sige. Kasi kailan ko lang po itong nakitang may Facebook po pala na Zoom. Kaya talagang paano kaya ako makakapagtanong kay Pastor? Meron pong teaching nabanggit po kayo doon sa may, di ba, nung namatay na yung Antichrist. Tapos babangon siya doon sa ilalim ng lupa. Mula doon sa, na-discuss nyo din po doon yung 3 uri na impyerno. Yung Hades, Tartarus, saka po yung meron pa isa Ngayon sabi nyo po yung mga angels nandoon sa Tartarus. So ibig sabihin, wala po doon na angels doon sa Hades. Kasi nung time po na itinapon na yung 1/3 na angels dito sa lupa, sa lupa po sila unang tinapon. Tama po ba? Paano po sila napunta doon sa Tartarus? Okay, ganda ng tanong mo, kapatid. Napakatalino ng tanong mo. Ang kasi diyan, hindi ko pa sinatuturo to Meron kasi akong libro na naipaliwanag na merong 2 uri ng fallen angels. Isang nakagapos at isang nakawala. Okay. Yung mga nakagapos kasi na anghel na nasa Tartarus, hindi pa ako sigurado, no? Pero merong turo kasi na sila yung yung tinatawag na Nephilim. Yung mga Nephilim na to, nabanggit to sa during yung sa Noah, na 'di ba ang mga tao
Opo, yung ginunaw po kasi ginunaw mga dahil angels. yung mga the sons of man, the daughters of man, which is yung mga fallen angels. Yung mga fallen angel na yon, sila po yung mga Nephilim, sila po yung mga nakagapos. At yung nakawala, yun yung mga kabarkada ni Satanas na nagrebelde sa langit. Sila ngayon, kakalat-kalat sila ngayon sa universe. Kakalat-kalat sila dyan. Oo. Kaya yung pag nabuhay na maguli ang Antikristo, malamang, ano naman ang technology ngayon, tapos meron pang mga conspiracy theories na regarding sa merong mga Nephilim na nabubuhay ngayon, which is ito nga yung mga sabi rin nasa Area 51 daw, yung mga living aliens, na kunwari aliens, pero yung pala Nephilim pala yun, fallen angel pala yung mga aliens na yan. May mga ganun-ganun no? So, pwedeng yung Antikristo ay posibleng man-made Nephilim po yun. Oo. Hindi natin masasabi ang future Pero kasi ang sinasabi ng Biblia na may impluwensya ni Satanas ang Antikristo. Tapos, yung tataka ka ron, no? Si Satanas, sa Revelation, ang symbol sa kanya, 7 ulo, 10 sungay. Tapos, si Antichrist, ganun din. So, lumalabas noon na talagang talagang yung pagkabuhay na muli ng Antikristo ay pwedeng si Satanas yun. Kaya nga sabi ko doon sa libro, hindi ako dogmatic. Pero kasi lumalabas parang ganun na si Satanas yung magi-incarnate kay Antichrist. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ko nasabi na galing siya sa banging napakalalim. Opo. So, yung meron ho bang confusion po ron? Ay, hindi po kasi na banggit lang po sa amin nung una nga daw, nung nagkasala yung si Satan kasama yung 1/3 na angels, itinapon sila dito sa lupa. Ngayon, nagtaka lang po ako, bakit napunta sila sa Tartarus? Di ba po, anong ginunaw na yung mundo, nang si Noah na lang po yung natira, saan na po napunta yung mga angels na yon? Namatay na po ba sila nun? Yung 1/3 na yon? Hindi po, kasi di ba po ang total, Sige po. Lahat po ba nung angels na 1/3 dito po lahat itinapon sa mundo, sa earth? Kaya di ba po parang nasira pa yung earth nun? Kasi basahin natin ang Revelation para malinaw sa atin. Revelation chapter 13. Sabi rito, isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Bago tayo mag-continue, ang propesiyang ito ay mangyayari sa middle of tribulation. Ngayon, si Apostol Juan, ninanarrate niya kung ano muna yung history ni Satanas. Kasi sa kalagitnaan ng 3.5 years, ganito yung mangyayari. Alin dito yung nangyari sa 3.5 years? Alin dito sa Revelation 12 naman yung nangyari na in the past? Yung sinasabi ni Apostol Juan dito na yung nangyari sa the past, ito po yun, Isang pulang dragon na napakalaki at may 7 ulo, 10 sungay at may koronang bawat ulo. So pinapakita rito na siya rin yung Antikristo na si Satanas, Antichrist Satan. Tapos, kinaladkad ng kanyang butot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ito sa lupa. Kaya ayon sa mga Bible scholars, kapag sinasabing star o bituin, ito ay angels. Pero kinaladkad niya, kaya nga siya fallen angel. Tapos pagkatapos, ito na yung present time na, tumayo siya sa panan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ang sanggol sa haling ito isilang. So, ito po ay mangyayari sa future na yung nandito, yung nagkaroon ng digmaan sa langit. Sabi dito, na pagkaraan nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit, pamumunuan ni Miguel Arcangel ang kanyang mga anghel na nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sa langit. Itinapon ng dabuhalang dragon sa matandang ahas nang nadaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya kasama ang lahat ng kampon. Ganito po yung kapatid. Nung nagrebelde si Satanas at ang kanyang mga anghel, ayon sa turo ng mga perverted gospel, itinapon daw sila sa lupa. Kapatid, hindi pa ho nangyayari yun. Pinalayas lang sila. Ang totoong istorya nun, pinalayas lang sila sa langit. Kung ang nangyari ay yung tinapon sila sa lupa, bakit sa panahon ni Job, si Satanas nagkakaroon ng access sa heaven? Diba naalala mo, kung nababasa mo yung kay Job,
'Di ba naghamunan ng Diyos sa si Satanas? Si Opo. Satanas sumarap sa Opo, langit. nakakapagpapansin. Nasa langit siya. Ibig sabihin, nung panahon na to, nasa langit pa. Ang mangyayari na itatapon siya sa lupa, sa future pa ho to. Hindi pa ho nangyayari siya tinapon sa lupa. At mangyayari ito sa Great Tribulation po mangyayari ho yun. No? Tinapon ng dambuhalang dragon, ang matandang asa, tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong libutan, itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang kapon. At doon mangyayari yun, pinagtabo yan sila sa langit. Ibig sabihin, yung labanan po ni Miguel Arcangel at saka ni Satanas, sa future pa ho mangyayari ho yun. Pero ang turo sa atin ng Katoliko, nangyari na. Mangyayari pa ho yun sa future. Pastor, paano po nagkaroon ng mga anak yung angels saka yung tao? Yung panahon ni Noah. Kung di sila nagkasama yung mga angels saka yung mga lahi po ni Eva at Adan nun, iba po, kaya nga po ginunaw yung mundo dahil po nagiging masama na, halos nagiging half angels, half human yung mga naninirahan na. Sige. Paano po nagkaganon? Sige, para mas malinaw yung location ni Satan from Old Testament to New Testament. Sa Old Testament books, sa Isaiah, si Satanas hindi pa ho tinatapon sa langit. Ang sinabi sa Isaiah, pinalayas lang sila sa langit. Pero wala namang pagtapon, hindi pa nangyayari yun. So, ibig sabihin, from Old Testament times hanggang sa panahon natin ngayon, si Satanas nasa heaven, paikot-ikot pa rin siya sa universe. Kasi nga kung bakit ko nasabi, dahil ang reference ko rito ay si Job. Nung nagtalo si Satanas tsaka ang Diyos, naghamunan sila, nagkompetensya sila. Si Satanas nasa langit. Nasa harapan ng trono ng Diyos si Satanas. So, ibig sabihin, may access si Satanas sa langit. Ngayon, kung ang nangyari yung tinapon siya sa impyerno, hindi na siya makakaalis. So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung tinatapon siya sa impyerno. Ngayon, pagdating ng tribulation age sa future, during present time ng tribulation age, sa kalagitnaan ng Great Tribulation, magkakaroon ng digmaan na sa langit. Doon na pa sila papalayasin si Satanas. At itatapon siya sa lupa. Ngayon, hindi porke si Satanas ay nasa langit ngayon na nag-e-exist, may access din siya dito sa lupa. Katunayan nga, si Kristo, nung nag-fasting si Christ, nagpakita si Satanas sa kanya, di ba? Ibig sabihin, si Satanas nakakapunta rin sa lupa. Nakakapunta siya sa langit. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may access siya. Kaya yun din ang dahilan kung bakit may mga Nephilim. Kung bakit yung mga angel na yung mga daughters of men sinasabi na wherein ang ibig sabihin nun ay mga fallen angel. Doon po nangyari yun, nagkaroon sila ng literal na anak sa mga babae nung unang panahon. Kaya yun ang dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang mundo. Dahil kasi nga nahaluan na ng tao ang ng hybrid na ang angel tsaka ang tao nung panahon na yun. Kaya niya ginunaw, kaya nagsimula kay Noah yung lahi. Yun po yung pangyayari. Ngayon, sa future, ang pinaka-second location ni Satanas sa future, itatapon siya sa lupa. Kaya yun ang dahilan kung bakit yung nung namatay ang Antikristo, sumanib sa kanya si Satanas. Yun yung dahilan. Kasi si Satanas, wala nang access sa langit, sa lupa na. Kaya nga sabi ho dito, no? Kaya't magala kayo kalangitan at latang nariyandian, ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat. Anong panahon to? Sa tribulation age. Ano daw? Bakit daw kalagim-lagim? Sabi dito, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Mangyayari po yan sa tribulation age. So yan yung second niyang location. At yung third location niya, ito, na yung pag naghari si Kristo sa loob ng 1,000 taon, ikukulong siya, sabi dito, no? Sinugumban na niya ang dragon na matandang asa at walang iba kundi ang Diablo, Satanas, ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Dito igagapos na si Satanas sa banging napakalalim. Ito ay inihagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim, which is ito yung Tartarus, saka isinara at tinatakan ang pinto upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi pa natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito'y palalayain din siya sa mikling panahon. Pagdating naman ng Revelation chapter 20, after ng 1,000 years, pakakawalan si Satanas uli. Sabi dito, no, pagkatapos ng 1,000 taon,
ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya upang dayain ng mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog, titipunin niya ang mga ito makipagdigma. Hanggang sa bandang huli, ang jamblo ng daya ay kanilang itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ito yung pang-lima niya na yata, ito pang-apat. Ito, doon na siya sa impyerno. So, ibig sabihin niyan po yung chronological order kung nasaan si Satanas. Una, nasa langit siya, pinalaya sa langit dahil nagrebelde. Tapos, pagdating ng tribulation age, tapon siya sa lupa. At pagdating ng paghahari ni Kristo, ikukulong siya. After 1,000 years, pakakawalan siya. Tapos itatapon na siya sa impyerno. Ganun po yung nakatakdang mangyari sa kanya. Ngayon, kayo na po ang bahalang doon, mag-analyze kung alin doon yung part na makakasagot sa mga tanong nyo. Ay, opo, Pastor. Maraming salamat po. Yung po bang nung ginunaw yung mundo kasama yung mga angels po na yun, literal, namatay na po yung mga angels na yun? Yung mga angel na nagkatawan tao, yun lang po yung ginunaw. Remember, ang angels, they are spirit. Kaya lang naman sila nagkaroon ng katawan lupa kasi nga nagkaroon ng parang ewan ko paano na magic yun na nagkatawan taong angel tapos pero hindi po sila yung 1/3 Ganito po yan. Iba po yung fallen angel na may katawan tao, yun po yung Nephilim. Hindi naman lahat ng 1/3 na fallen angel naging Nephilim Mga ilan lang doon. Tapos lahi-lahi na. Sila yung mga ikinulong sa Tartaro. Kaya during Judgment Day, merong hahatulan ng Diyos yung mga nakakulong at hahatulan ng Diyos yung mga fallen angel. Ganun po yung mangyayari sa last day. More on this topic, kapatid, promise, sa Katapusan ng Mundo, part 14. More on this topic. Magiging malinaw po yan. Opo, Pastor, sasubaybayan ko po. Meron pa ako kayong tanong, ma'am? Ay, doon na lang po sa sa kaligtasan po ng mga Jews and Gentiles. Kasi, sa panahon po ngayon, di ba, may mga Hudyo pa rin po na naliligtas. Tama po ba? Maliligtas sila kung mananampalataya sila kay Kristo. Opo. So, ibig sabihin po, pag nanampalataya sila, hindi na po Hudyo yung tawag sa kanila, Christian na po. Exactly. Tama ka, kapatid. Magaling ang sagot mo dyan. Ikaw po nakasagot ng tanong mo. Tama po. Tama. Opo. So, yung sinasabi niyo po na iba yung kaligtasan sa Gentiles, iba yung kaligtasan doon sa Hudyo, sa tribulation na lang po yun. Kasi ganito yan, kapatid, no? Huwag kayong malilito doon sa sinabi ko na ibang kaligtasan sa mga Hudyo, ibang kaligtasan sa mga Israel, sa mga Hentil. Ganito po yan. Kaya ako po nasabi yun, ito po yung the time ng nasa Old Testament. Iba yung kaligtasan nila noon. Iba yung sa kanilang mga under the law nung panahon na yon. Ngayon, yung Judaism sa mata ng Diyos, nag-expired na po yan nung dumating si Jesus Christ kasi sa mata ng Diyos, tapos na ang kautusan kay Kristo. Ngayon, kung sila ay nagpapatuloy sa Judaism, bahala sila. Basta, tapos na ang panahon ng Old Testament. Nasa New Testament na po tayo. Sa New Testament, mapa-Hudyo, mapa-unbeliever o Hentil, pag nanampalataya kay Kristo, kasama na sila sa tinatawag na church o yung iglesyang pakakasalan ni Kristo o yung iglesyang naligtas. Yun po yun. Kaya ngayon, kung may Hudyo man na tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, hindi na siya saklaw ng kautusan. Tatanggapin na niya yung pananampalataya lamang kay Kristo, ligtas na siya. Ay, opo. Maraming salamat po, Pastor. Last na po. Sige. Sige, 9:55. Ikaw na lang. Okay lang. Sige. Bawi na lang iba next time. Bawi na lang. Sige po. Opo, matagal po kasi kayo hinintay Ayun, nakalimutan ko na po yung tanong ko. Ayan, wala sa isip ko. Ay, sige, Pastor, nakalimutan ko po. Wala sa isip ko. Susunod na lang po ulit. Opo, maraming salamat. Miss Emily, kung mamarapati ninyo, kung may mga tanong pa ho kayo sa akin, pwede nyo naman akong i-DM sa page natin sa Facebook. Alam nyo na po ba yon?
yung page natin sa Facebook. Ano nila lang ako doon. Kayo Opo. tanong nila lang. Maraming salamat po, Miss Emily, sa inyong time. At sa ating pong lahat po dito, maraming salamat po sa inyong oras, sa pagbibigay po ng oras sa ating Panginoon. It is Salamat po. 10:02 p.m. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you, Pastor. God bless Sige, Pastor. Charito po. Charito lahat. Salamat po. Charito po, Pastor. Charito, Pastor. Pastor, good night, Pastor. Charito, Pastor. Good night, Pastor. Charito. Okay, maraming salamat po. Charito po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo. God bless you po. Salamat po.